Yan! Hello! Magandang gabi mga kabarangay. So muli ako si Kagawa Dax ng Barangay 158. So narinig nyo na ba yung tinatawag na small claims? So ano yun? Yan ang pag-usapan natin ngayon, ang small claims cases. So ang sabi nga nila, ang small claims cases ay isang proseso sa korte na nagpapahintulot sa mga individual na maghain ng kaso para sa maliit na halaga ng pera ng hindi na kailangan ng abogado. Sa Pilipinas, ito ay sakop ng Rule of Procedure for Small Claims Cases ng Supreme Court. At yun nga, ano ba talaga yung mga small claims cases na yan? So ito yung mga kaso na may kinalaman sa paniningil ng utang o bayad na hindi lalagpas sa 1 million. So karaniwan dyan ay ang hindi nabayarang utang. Halimbawa, loan, pautang, 5-6. Diba? May mga ganyan. Or yung hindi natupad na kontrata, kagaya ng renta o serbisyo. Tapos, danyos o bayad pinsala sa mga simpleng kaso. Yan. Yan ang small claims na tinatawag natin. So, saan ka pupunta o saan ka maghahain ng small claim case? Una, syempre, pumunta ka sa Municipal Trial Court or Metropolitan Trial Court kung saan nakatira ang iyong nirereklamo. Second step is kumpletuhin ang mga dokumento kasama ang mga una, statement of claim. Yung form na yan ay makukuha sa korte. Doon mo makukuha yan sa baba. May parang ano sila, cashier tinatawag. So, yon, doon mo siya makukuha yung statement of claim na form. I-fill out mo yon. Then, ebidensya gaya ng mga resibo, kontrata, screenshots ng usapan, at mga demand letters kung meron. Then, kung meron din na affidavit ng mga witnesses, ay kailangan din siyang isama kung meron kang witness. Tapos, bayaran ng filing fee. Pero usually, ang filing fee ay exempted sa mga indigent natin na mga complainants. Then, of course, panghuli ay antayin or hintayin ang notice of hearing mula sa korte kung kailan yung hearing ninyo. So, yan yung proseso natin sa small claims pagdating sa korte. So, may mga ilang bagay na kailangang tandaan sa small claims case. Una, walang abogado sa hearing. Ang mga partido mismo ang magpapaliwanag ng kanilang mga panig. Mabilis ang resolusyon. Karaniwang inaayos yan sa loob lamang ng isang araw ang small claims. So, 1-day process, 24 hours. Then, final executory. So, ibig sabihin, ang hatol ay pinal at hindi na maaaring iapila o baguhin pa. So, yan ang small claims case. Isang kaso sa korte para sa maliit na utang na o bayarin na hindi lalagpas sa 1 million. Pero, of course, lagi nating tandaan na bago dumiretso sa korte, mas mainam na dumaan tayo sa barangay. Magpa-blatter at humarap sa mediation kung ang kaso ay may kinalaman sa utang o hindi pagbabayad na nangyari sa same barangay. Parehong barangay kayo. Parehas kayo ng lugar. Parehas kayo kung saan kayo nakatira. Isang barangay. Second ay hindi natupad ang kasunduan. Halimbawa, hindi nagbayad ng renta, sirang produkto or serbisyo. Then, mga simpleng away o hindi pagkakaintindihan na pwedeng pag-usapan at ayusin sa barangay. So, yan yung pwede nating asikasuhin sa barangay pag ikaw ay nagpa-blatter tungkol sa small claims. So, paano yung gagawin? Una, syempre, dumulog at pumunta sa barangay hall at magpa-blatter. Pangalawa dyan ay hikayatin kayong mag-usap sa harap ng lupon ng barangay. O minsan sa harap lika para sa amicable settlement. Then, kapag hindi nagkasundo, bibigyan ka ng certificate to file action na kailangan mong ipakita sa korte. Usually may tanong tayo tungkol sa CFA or Certificate to File Action.
Kailangan bang 3 hearing sa barangay bago makuha ang CFA? Wala sa batas ng katarungang pambarangay na 3 hearing lang ang dapat isagawa ng lupong tagapamayapa. Ang nakasaad sa batas natin sa Local Government Code ay kinakailangang mapagkasundo ni punong barangay sa loob ng 15 days ang nirereklamo at inirereklamo. Yung nagrereklamo at yung inirereklamo, ang dalawang panig. Mula sa araw na unang nagkaharap ang dalawa. At 15 days rin sa pangkat ng tagapagkasundo. Nakakabulol. Pangkat ng tagapagkasundo. So 15 days din doon. At maaari pa itong ma-extend ng 15 days kung sa tingin or sa palagay ng pangkat ay may pag-asa o tsansa pa na kasundo ang magkabilang panig. So yan yung proseso ng CFA. So kanina banggit natin yung mga pwedeng magpa-blatter sa barangay. So ano naman yung mga hindi na pwede harapin ng barangay or pwede na kayong mag-direct filing tungkol sa small claims. So syempre kung ang inireklamo ay nakatira sa ibang lungsod o ibang probinsya. At kung ang kaso ay may kaugnayan sa negosyo o corporate matters. At kung may pang-aabuso, pananakit o criminal case na kailangan na ng agarang action ng mga pulis. So pwede na kayo mag-direct filing sa mga ganyan. Okay? So yun po muna tayo sa small claims na tinatawag. Pero bago tayo magtapos ay disclaimer lang, hindi po ako isang abogado. Ako po isang kagawad lamang. Na usually ay mga issue natin ito sa barangay. So, mas mainam pa rin na magtanong o kumonsulta sa ating mga lawyers o sa PAO para mabigyan ng mas maganda at mainam na sagot tungkol sa mga ganitong kaso. So, yun. Bye-bye. Next topic natin ay ang tanong. Meron bang napaparusahan dyan sa small claims? Yan, pag-usapan natin next video. Bye-bye everyone. Good night.